Trahedyang sinapit ng 13 anyos na binatilyo na ilang beses nang nagkampiyon sa motocross. Patay ang rider matapos mabagsakan ng motorbike habang nag-eensayo. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Siya ang 13 anyos na si Roel R.J. Gonzaga Jr. o mas kilala sa motocross community na si AJ30 King Cobra. Nakilala si RJ sa motocross community dahil sa mabilis na pag-angat ng kanyang karera sa loob lang ng isang taon. Naging kampiyon siya sa maraming pagkakataon. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat para kay RJ dahil sa isang aksidente. Sa kuhang ito sa racetrack, makikitang isinakay sa stretcher at dinala sa ospital si RJ. Pero tuluyan din siyang pumanaw habang ginagamot. Ayon sa ama ni RJ, humabol silang mag-ensayo nitong Miyerkules ng umaga gamit ang 65cc na motorbike. Pero sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumanding sa bandang balikat ni RJ ang isang 450cc na motorbike na gamit ng isang 15 anyos na rider. Targa siya. Na-disgrasya dito, layo ra. Nabuhian niyang motor ba? Ang motor ni itabok sa pikas lane. Timing jud kayo nga seconds lang yun ba nga kuan. Dito ginitog pa siya ang motor. Ayon kay Roel Sr., nalayo umano sa bisyo si RJ dahil nakatuon na siya sa motocross. Ngunit ito rin pala ang magiging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Dagdag niya, ang nangyari kay RJ maging aral na sana sa organizers at motocross community. Ini nga sports, tagadon tag pagtagad sa gobyerno. Nga taga LGU, tarungon ninyo og hatag og talent pinning ang mga rider kay di basta-basta ang ilang gibuhat para malingaw lang ang inyong lungsod. Nakikipagtulungan na sa pamilya ni RJ ang rider ng lumanding na motorbike sa kanya. Gayon din ang organizer ng motocross competition upang magbigay tulong sa pag-aasikaso sa burol at libing at iba pang kinakailangang tulong sa naulilang pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Isang lalaki ang patay sa pamamaril sa basketball court sa Calamba, Laguna. Malapit ang binaril sa mukha ang biktima. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang gunman at kasabwat. Tinutugis na sila bagamat ayon sa pulis, naka-helmet at jacket ang mga salarin at hindi raw matukoy ang ginamit na motorsiklo. Inaalam kung personal na galit ang motibo sa pagpatay dahil ayon sa pulisya, may nakaaway raw kamakailan ang biktima. Hindi na lang po ang lalawigan ng Cavite kundi pati ang lokal na pamahalaan ng Bataan, pinag-aaralan ng mga legal na hakbang na pwedeng gawin kasunod ng oil spill mula sa mga nadisgrasyang barko. 5 barangay sa Mariveles ang nakaranas ng oil spill at ang isdang hango sa ilang lugar, hindi na raw makain ng mga residente dahil amoy langis. Saksi, si June Veneracion. Sa mapang ito, kita kung gaano kalapit sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan ang pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumubog ang Jason Bradley 600 yarda lang ang layo mula sa dalampasigan sa lalim na 9 na metro. 5 barangay sa Mariveles ang nakaranas na ng oil spill. Sa barangay Mount View, hindi lang amoy ng langis ang problema ng mga residente, kundi pati ang anilay lasa ng langis na nanuot sa kanilang pagkaing isda. Sabi ko sa asawa ko, tigilan natin kumain kasi talagang naano na sa bunganga talaga. Malalangis talaga siya. Ang mga mangisdang ito, naka-4 na latag na nalambat ng aming abutan. Pero wala ni isang isdang nalambat. Kasi marami ito din nahuli. Ito nangyari ito, nalubog dito yung ano. Kaya isa, wala kami nahuli. Sa Mariveles, Bataan, di nakasadsad ang MV Merola 1 na minomonitor dahil baka may makitang bakas ng langis sa tubig. Sa bayan naman ng Limay, kung saan binabantayan ng MTKR Terra Nova. Nagbudol fight ang mga nagtitinda ng isda sa palengke. Kailangan daw nila itong gawin dahil bagsak ang kanilang kita, dala ng takot na baka kontaminado ng langis ang kanilang paninda. Huwag po kayong matakot kumain ng isda, ligtas po ang isda sa Limay. 2 linggo pa bago masimulan ang paghigop ng langis mula sa Terra Nova dahil kailangang palitan ng metal capping ang canvas na ipinantapal sa mga valve ng barko.
Yung po yung iniintay namin ngayon, yung update po ng Salvor. If they are done with the sealing and capping po nitong mga valves natin, they will be submitting their reports. We will base po dun sa report na yon if we will going to proceed on the siphoning process. Nakikipag-usap na raw sa Kapitolyo ang third-party insurer ng MTKR Terra Nova para sa posibleng compensation sa mga apektadong residente. Pero hindi rin isinasantabi ng provincial government ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng 3 barko. Yung aming provincial legal office, kasulukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung mga basehan para po mag-file pa ng legal case. Nauna lang sinabi ng Cavite LGU, pinag-aaralan din nila ang class action lawsuit matapos ang perwisyong dulot ng oil spill. Ito na raw ang pinag-aaralang hakbang ng DOJ. We're looking into the angle of a class suit already, filed by the fishermen against the owners and others, no, who may be responsible for this. Kailangan kasuhan talaga. This is a great, not only a health hazard for everyone. Nagdeklara na ang Cavite ng no-catch zone para sa lahat ng klase ng shellfish sa mga apektadong lugar. Pero umaapila rito ang ilang tahong vendor sa Kawit na iniluto at kinain pang panindang tahong para patunayang ligtas itong kainin. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi muna sila sasagot sa mga tanong. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nilang media relations company. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng 2 iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, posible ulit ang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hanggang 40 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang 35 sentimo sa kerosene at sa gasolina, posibleng walang bawas presyo o kung meron man, 20 sentimo ang tapyas. Batay po ito sa average ng 4-day trading hanggang kahapon. Ayon sa DOE, may epekto sa presyuhan ngayon ang mababang demand sa langis sa China at plano ng OPEC Plus countries na dagdagan ang produksyon ng langis. Target na lagdaan ngayong taon ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Wala pa man yan ay bumisita na sa bansa ang isang warship ng Canadian Navy. Saksi, si Joseph Moro. Dumaong na sa Maynila ang warship ng Royal Canadian Navy na HMCS Montreal na anti-submarine at anti-surface at kaya magdala ng sariling helicopter. Bahagi ng Operation Horizon ng Canada ang pagbisita bilang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Magkakaroon din ito ng aktibidad kasama ang Philippine Navy at community outreach. Hinugot pa ng Canada mula sa Atlantic Ocean ang warship nilang ito para dalhin sa Pilipinas, pagpapakita ng importansya ng pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, ngayong taon tinitingnan nila ang pagpirma sa isang Visiting Forces Agreement. We've exchanged draft text of a draft agreement. We hope to be able to conclude relatively quickly. Para sa Canada, dapat ituloy ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa kahit pa may kasunduan na ang Pilipinas at China na pababain ang tensyon sa West Philippine Sea na ikinatuwari naman ng Canada. It's fantastic, right, that there is an accord. Those protocols that have been developed, I think they need to be able to continue to mature. Pero hindi pa rin anya dapat makalimutan ang mga ipinaglalaban sa West Philippine Sea at South China Sea. We must remain collectively vigilant to protect the issues that we're talking about in principle, right? A rules-based international order, freedom of navigation. Nagsimula na rin ang unang bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Paparating din sa bansa ang isang barko ng Vietnamese Coast Guard para sa unang joint training exercise nila at ng Pilipinas. Ito ay kahit may ilang lugar sa West Philippine Sea na pinag-aagawan din ng Vietnam at Pilipinas. Napagkasunduan ang ganyang kooperasyon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng social weather stations noong June 23 hanggang July 1, 2024. 55% sila ng mga sinurvey, mas mataas kumpara sa 50% o 50% na naitala noong Marso ng 2024.
28% naman ang hindi nasisiyahan, habang 15% ang hindi makapagpasya, mas mababa kumpara noong Marso. Mahigit 600 paaralan na nabitin ang pasukan dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat, inaasang makapagbukas na ng klase sa Lunes. Ayon sa DepEd, mahigit 23 milyon ng enrollees sa public and private elementary and high schools para sa school year 2024-2025. Sisimulan na rin ipatupad ngayong school year ang Phase 1 ng matatag curriculum para sa kinder at grades 1, 4 at 7. Mga grupong pabor sa POV modernization magsasagawa ng Unity Walk sa Lunes. Hindi sila papasada para magmarcha mula Welcome Rotonda hanggang Malacanang simula alas 5 ng umaga. Ito'y bilang protesta sa resolusyon ng Senado na suspindihin ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Tiniyak namang muli ng LTFRB na sa kabila ng resolusyon ng Senado, hindi suspindihin ang POV Modernization Program. Maria Cristina Aldeguer Roque, itinilagang Acting Secretary ng Department of Trade and Industry. Si Aldeguer Roque ang DTI Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprises Development. Ayon sa Malacanang, kinilala ni Pangulong Marcos ang dedikasyon at pamumuno ni Aldeguer Roque sa sektor ng MSME, kaya siya ang excellent choice para sa posisyon. Nagpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo kay resigned Trade Secretary Alfredo Pascual sa serbisyo at kontribusyon niya sa ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Naghain ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor na si Nino Mulak. Ayon sa NBI, kasama ni Sandro ang ama na maghain ng reklamo laban sa 2 tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon sa NBI, humiling daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay, pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Sa isang pahayag, sinabi ni Nino na humihiling siya ngayon ng panalangin dahil kailangan nilang balikan ang pinagdaanan ng kanyang anak sa kanilang paghahanap ng hustisya sa ating legal system. Nagpasalamat din si Nino sa lahat ng suporta. Now narito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang 2 independent contractors nito na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga alegasyon ang tunay nilang nangyari at sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.